Akala ni Adrian, sa matagal na pagkakaibigan nila ni Marco, ay walang puwang ang pagtataksil. Sa bawat plano, sa bawat pangarap na binuo nila mula pagkabata, palaging may tiwala at kasiguruhan. Ngunit sa likod ng matatamis na pangako, may lihim na matagal nang itinatago, isang lihim na babago sa takbo ng kanyang buhay. At dito nagsisimula ang kwento ng isang pangarap na nauwi sa bangungot, ng isang tiwalang nauwi sa pagkawasak, at ng aral na kailanman ay hindi niya malilimutan. Sa isang maliit na bayan, sabay na lumaki sina Adrian at Marco. Sa kanilang murang edad, madalas silang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nagkukwentuhan tungkol sa kinabukasan. Para sa kanila, hindi sapat ang simpleng pamumuhay. Naniniwala silang balang araw, sabay nilang mararating ang tagumpay. Isang araw, magkakaroon tayo ng sariling negosyo, wika ni Marco habang nakatanaw sa malayo. Hindi na natin kailangang umasa kanino man. Tayo mismo ang bubuo ng kinabukasan natin. Sumang-ayon si Adrian, puno ng ngiti at pag-asa. Ang mga salita ng kaibigan ay naging inspirasyon niya upang magsikap. Lumipas ang mga taon, nagsumikap silang dalawa. Si Adrian bilang empleyado sa isang opisina, si Marco naman ay nagpalipat-lipat ng trabaho, laging may dalang bagong ideya. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaibang landas, nanatiling buhay ang pangakong binitiwan nila noong kabataan. Ang sabay na pagtatayo ng negosyo na magbibigay hindi lamang ng kita, kundi ng katuparan sa kanilang matagal ng pangarap. At ngayon, dumating na ang pagkakataon. Sa isang tahimik na hapunan, muling binuksan ni Marco ang matagal ng plano at muling umalab ang apoy ng pangarap ni Adrian. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderya, hindi maitago ni Marco ang pananabik sa kanyang mga mata. May dala siyang makapal na folder at mga papel na puno ng mga guhit at numero. Adrian, bungad niya habang nakangiti. Ito na ang pagkakataong matagal na nating hinihintay. Isang negosyo na hindi lang basta kikita, kundi magbibigay sa atin ng pangalan. Isipin mo, isang coffee shop na kakaiba. Isang lugar kung saan magtitipon ang mga tao. Hindi lang para uminom ng kape, kundi para maramdaman ang tahanan. Habang ipinapaliwanag ni Marco ang bawat detalye, mas lalo itong naging makulay sa imahinasyon ni Adrian. Nakikita niya ang sarili nilang dalawa, magkasamang nagbubukas ng pinto ng tindahan, sasalubungin ang mga customer, at makikitang dumarami ang bumabalik dahil sa ganda ng konsepto. Kung sasamahan mo ako, Adrian, dagdag ni Marco, hindi na tayo kailangang manatili sa trabaho na hindi naman talaga para sa atin. Ito na ang simula ng bagong yugto. Tiwala ka lang. Ako na ang bahala sa lahat. Tumahimik si Adrian saglit, ninanamnam ang mga salita ng kaibigan. Sa puso niya, dama niya ang parehong apoy ng pangarap na minsang binuo nila noong kabataan. At sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog sa tiwala. Hindi lang sa ideya, kundi sa taong matagal na niyang itinuring na kapatid. At doon, nagsimula ang paglalakbay na akala niya'y magdadala sa kanila sa tagumpay. Ngunit sa hinaharap, ito pala ang magiging simula ng isang matinding pagsubok. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na maalis sa isipan ni Adrian ang alok ni Marco. Sa bawat gabi, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang asawang si Mira, iniisip niya kung ito na nga ba ang simula ng katuparan ng pangarap nilang magkaibigan. Kung papasok tayo dito, bulong niya kay Mira, baka ito na ang pagkakataon nating magkaroon ng mas maayos na buhay. Hindi na natin kailangang umasa sa maliit na sweldo ko buwan-buwan. Bagamat nag-aalala si Mira, nakita niya ang ningning sa mga mata ng asawa. Sa kabila ng takot, pinili niyang sumuporta. Kung ito ang talagang gusto mo, Adrian, nandito ako. Pero mag-iingat ka.
Ang pera pwedeng bumalik, pero ang tiwala, kapag nawala, mahirap nang ibalik. Kinabukasan, kinuha ni Adrian ang lahat ng naipon nila sa bangko. Halos 1 dekadang ipon mula sa kanyang pagtatrabaho. Hindi lang iyon, lumapit pa siya sa kanyang kapatid na si Liza upang makahiram ng dagdag na puhunan. Si Liza ay nag-alinlangan, ngunit dahil sa matinding tiwala niya kay Adrian, nagbigay siya. "Sigurado ka ba rito, kapatid?" tanong ni Liza. "Alam mong pinaghirapan ko rin ito." "Oo, Liza," sagot ni Adrian, puno ng kumpiyansa. "Kasama ko si Marco. Hindi kami mabibigo." Sa oras na inilagay niya ang perang iyon sa kamay ni Marco, dama niya ang kakaibang bigat at saya. Para bang isang pintuan ang bumukas, pintuan patungo sa bagong simula. Ngunit hindi niya alam, sa mismong araw na iyon, isang pintuan din ang dahan-dahang nagsara, ang pintuan ng katiwasayan at kapayapaan ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, natupad din ang mga plano. Sa isang mataong kanto ng bayan, tumayo ang maliit, ngunit kaakit-akit na coffee shop na pinangarap ni na Adrian at Marco. Sa unang araw ng pagbubukas, dama ni Adrian ang kakaibang saya. Parang lahat ng puyat, sakripisyo at tiwala ay nagbunga. Maaga pa lamang, pumila na ang mga tao. May estudyanteng nagbabasa ng libro habang umiinom ng kape, may mga empleyadong dumaraan bago pumasok sa opisina, at may mga pamilya ring dumadayo tuwing hapon. Sa bawat order na natatanggap, ramdam ni Adrian ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang simula ng kanilang tagumpay? Si Marco naman, laging nasa harap, nakikipagkamay sa mga customer, nakangiti na parang siya lamang ang may-ari ng lugar. Minsan, napapansin ni Adrian na siya ang gumagawa ng karamihan, mula sa pagtulong sa kusina hanggang sa pagbibilang ng paninda. Ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang mahalaga, magkasama sila sa laban na ito. Tuwing gabi habang binibilang ang kita, hindi maitago ni Adrian ang tuwa. "Mira," wika niya sa asawa, "tingnan mo, ang dami nating benta ngayong araw. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka sa loob lang ng ilang buwan, mabayaran ko na agad ang utang kay Liza." Ngunit sa bawat saya, may mga mumunting detalye ring hindi niya napapansin. Si Marco, madalas siyang magpaalam na siya raw ang bahala sa paghawak ng cash register. At tuwing tatanungin ni Adrian kung magkano ang kabuuang kita, ang sagot ni Marco ay laging mabilis at walang paliwanag. "Ayos lang, malaki ang kinita natin. Relax ka lang." Hindi ito binigyan ng malisya ni Adrian, sapagkat sa puso niya, higit pa sa pera ang kanyang hawak, ang tiwala sa kaibigang itinuring niyang kapatid. At doon nagsimula ang mga unang hakbang. Hindi lang sa pangarap, kundi pati na rin sa daan patungo sa hindi inaasahang kapalit ng kanyang pagtitiwala. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nakaramdam si Adrian ng kakaibang bagay. Hindi naman agad halata, ngunit may mga maliliit na sitwasyong tila may kulang sa kanilang negosyo. Isang gabi, matapos magsara ng tindahan, napansin niyang hawak ni Marco ang ilang libong piso mula sa kahera. "Para saan iyan?" mahinahong tanong ni Adrian. Ngumiti lamang si Marco, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. "Maliit na bagay lang ito. May babayaran lang ako. Huwag kang mag-alala, bukas ibabalik ko rin." Nag-aalangan si Adrian pero nanaig ang tiwala. "Kaibigan ko siya. Walang dahilan para pagdudahan ko," bulong niya sa sarili. Ngunit hindi lang iyon ang napansin niya. Ilang ulit na ring may supplier na dumating, naghahanap ng bayad. Nagulat si Adrian dahil akala niya'y bayad na ang lahat. Palaging sagot ni Marco, "Na-delay lang, ayusin ko rin ito." Minsan, habang sinusuri ang mga resibo, napansin ni Adrian na may ilang gastusin na hindi malinaw, mga biniling gamit na hindi niya makita sa tindahan.
Nang itanong niya, mabilis ang sagot ni Marco. Expansion plan, kaibigan. Hindi mo pa kailangan alamin ang lahat. Ako na ang bahala. Sa kabila ng mga palatandaang ito, pinili pa rin ni Adrian ang manahimik. Ang isip niya ay puno ng pangarap at ang puso niya ay puno ng tiwala. Ngunit sa di niya namamalayan, bawat maliit na palatandaang iyon ay piraso ng mas malaking larawan. Larawang unti-unti nang nagbabalikwas mula sa pangarap patungo sa isang bangungot. Isang hapon, matapos ang abalang linggo sa coffee shop, nagyaya si Marco na mag-usap sila ni Adrian sa isang tahimik na lugar. May dalang makapal na folder si Marco, mas makapal kaysa noong unang beses siyang nag-alok ng negosyo. Sa loob ng folder, nakalatag ang mga plano ng isa pang branch, mas malaki, mas moderno, at mas magarbo kaysa sa una. May nakaprint pang larawan ng lokasyon na nais niyang kunin, isang pwesto sa gitna ng syudad kung saan araw-araw ay libu-libong tao ang dumaraan. Adrian, panimula ni Marco, puno ng kumpiyansa. Ito na ang pagkakataon para ilagay ang pangalan natin sa mapa. Hindi lang ito basta coffee shop. Ito ang magiging simbolo ng tagumpay natin. Kung ngayon tayo kikilos, makukuha natin ang lokasyong ito bago maagaw ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Adrian habang tinitingnan ang mga papel. Totoo nga, napakaganda ng lokasyon. Ngunit kasabay nito, dama rin niya ang bigat ng responsibilidad. Marco, mahina niyang sagot, malaki ang puhunan para rito. Hindi ba't kakasimula pa lang natin? Hindi pa natin nababawi ang una. Ngumiti si Marco, tila ba handa na sa ganitong sagot. Huwag kang mag-alala, sigurado akong kikita tayo. At huwag mong isipin na mag-isa ka, nandito ako. Tandaan mo, magkasama tayo rito. Basta magdagdag lang tayo ng puhunan, ako na ang bahala sa lahat ng detalye. Tahimik si Adrian. Bumalik sa isip niya ang mga pangarap na matagal nilang binuo. Ang mga larawan ng tagumpay na ipininta ni Marco ay muling kumislap sa kanyang imahinasyon. At sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang isip, pinili niyang pakinggan ang kanyang puso. Sige Marco, bulong niya. Gagawin natin ito. Magdadagdag ako ng puhunan. At sa mismong sagot na iyon, hindi niya alam na lalo pa niyang inilalapit ang sarili sa kamay ng kapalaran. Isang kapalarang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, maaga pa lang ay nagbihis na si Adrian upang puntahan ang kanilang coffee shop. Habang naglalakad siya papunta sa kanto, kung saan naroon ang tindahan, dama niya ang karaniwang tuwa. Ngunit sa araw na iyon, kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Sarado ang pinto ng shop. Wala ang karaniwang tunog ng gilingan ng kape. Wala ring halakhakan ng mga customer. Ang karatulang may pangalang pinagmamalaki nila ay tinanggal na, at ang loob ay tila pinaspasan. Parang walang negosyong tumayo doon kailanman. Napatigil si Adrian, hindi makapaniwala. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Marco. Ilang ulit siyang nagdial, ngunit ang sagot lang ng kabilang linya, "The number you dialed is not reachable." Kumakabog ang dibdib niya habang sunod-sunod na pumapasok sa isip ang tanong. Nasaan si Marco? Bakit nakasara ang tindahan? Nasaan ang puhunan na pinaghirapan namin? Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Marco, umaasang baka may paliwanag ang kaibigan. Ngunit ang nadatnan niya roon ay isang bakanteng tahanan. Nakasara ang mga bintana, wala ni anino ng pamilya. At sinabi ng mga kapitbahay na umalis sila sa kalagitnaan ng gabi, dala ang lahat ng gamit. Nang sandaling iyon, pumagsak si Adrian sa kalsada, hawak-hawak ang kanyang ulo. Parang isang malakas na dagok ang tumama sa kanya. Hindi lang dahil sa perang nawala, kundi dahil sa katotohanang ang taong itinuring niyang kapatid ay naglaho, dala ang lahat ng pinaghirapan nila.
mula sa araw na iyon, tila gumuho ang mundo ni Adrian. Ang mga dating mata na puno ng pag-asa ay napalitan ng kawalan ng direksyon. Hindi siya makapaniwala, ang coffee shop na pinagmulan ng kanyang mga pangarap ay naglaho na parang bula. At kasama nito, ang lahat ng puhunan na kanyang ibinuhos. Umuwi siyang tulala, dala ang balita kay Mira at sa kanyang kapatid na si Liza. Walang salitang sapat upang ipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang luha ni Mira ay kusang bumagsak. Paano na tayo, Adrian? Lahat ng ipon natin, pati ang perang hiniram mo. Wala na? Si Liza, bagamat pigil ang galit, ay hindi napigilang magsalita. Kapatid, bakit ka naging sobrang tiwala? Pinagkatiwala ko sa iyo ang ipon ko. Ngayon, paano ko mababawi iyon? Parang pinipilas ang puso ni Adrian sa bawat salitang kanyang naririnig. Hindi lamang siya nawala ng pera, kundi unti-unti ring nadudurog ang tiwala ng kanyang pamilya. Ang bigat ng hiya ay higit pa sa bigat ng pagkatalo sa negosyo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magpatong-patong ang mga problema. Dumating ang mga naniningil ng bayarin, mga supplier, upa sa pwesto, pati na ang utang na kanyang kinuha sa bangko. Wala siyang maipakitang dokumento o kasunduan dahil lahat ay naiwan kay Marco. Sa bawat araw, ramdam niya ang paghina ng loob. Ang mga dating pangarap ay napalitan ng bangungot. Minsan, nauupo siya mag-isa sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa kawalan, at paulit-ulit na bumabalik sa tanong, paano ko hindi nakita ang mga palatandaan? Bakit ako naniwala ng buo hanggang sa mawalan kami ng lahat? At doon nagsimula ang tunay na pagbagsak, hindi lamang ng kanyang pinansyal na katayuan, kundi pati ng kanyang tiwala sa sarili. At higit sa lahat, sa pagkakaibigang minsan niyang itinuring na walang hanggan. Mula nang mawala si Marco, sunod-sunod na dumating ang mga paniningil. Una, ang bangko kung saan umutang si Adrian para madagdagan ang puhunan. Buwan-buwan ay dumarating ang mga abiso, may interes, may dagdag na multa. Kasunod nito, ang mga supplier na minsan ay nagtiwala sa kanilang tindahan. Dumadating sila sa bahay ni Adrian, dala ang mga resibo at kontratang pinirmahan ni Marco sa ngalan ng negosyo. Sir, kailangang mabayaran ito. Kung hindi, kakasuhan na po namin. Lalong bumigat ang loob ni Adrian. Alam niyang wala siyang hawak na papeles. Wala ring kaalaman sa mga kasunduan na pinasok ng kaibigan. Lahat ng iyon ay si Marco lamang ang nakakaalam. Sa bawat gabi, hindi siya makatulog. Nakikita niya ang mukha ni Mira, pagod at puno ng pag-aalala. Nakikita rin niya ang kapatid na si Liza, pilit ikinukubli ang panghihinayang. Ang mga mata nila ay puno ng tanong, paano na tayo? Nagsimula siyang magbenta ng ilang ari-arian, isang lumang motorsiklo, ilang gamit sa bahay, kahit ang ilang alahas ni Mira. Ngunit kahit anong gawin niya, tila ba walang katapusan ang mga utang na iniwan ng kaibigan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimulang gumuho ang loob ni Adrian. Hindi lang siya nabibigatan sa pinansyal na problema, kundi higit pa sa lahat, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. Ang taong ipinagkatiwalaan niya, siya rin ang nagdala sa kanya sa kumunoy ng pagkakautang. Sa katahimikan ng gabi, madalas niyang itanong sa sarili, dapat ba akong sumuko? O dapat ko pa bang ipaglaban ang lahat ng ito? At doon, unti-unting lumalalim ang sugat. Hindi lamang sa kanyang bulsa, kundi pati sa kanyang pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ay ng pasanin ni Adrian. Ngunit higit pa sa utang at kahihiyan, mas masakit ang katotohanan na ang taong itinuring niyang kapatid, siya pa ang nagtaksil. Madalas niyang balikan ang mga alaala nila ni Marco,
Ang mga panahong magkasama silang nangangarap, nagtatawanan, at nagbubuo ng plano para sa hinaharap. Sa tuwing naaalala niya ang mga ngiting iyon, para bang tinutusok ang kanyang puso. Paano niya nagawa ito sa akin? Hindi ba't sabay naming pinangarap ang lahat? Isang gabi, nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay. Hawak ang isang lumang larawan nila ni Marco noong kabataan. Nakangiti sila, magkadikit ang balikat, puno ng pangarap. Ngunit ngayon, tanging pait at panghihinayang ang laman ng kanyang dibdib. Si Mira, pilit siyang inaalo, ngunit ramdam niya rin ang lungkot at takot ng asawa. Adrian, hindi mo kasalanan na nagtiwala ka. Ang mali ay ginamit niya ang tiwalang iyon para sa sarili niyang kasakiman. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi mawala ang bigat ng pagkadurog sa loob ni Adrian. Para bang ninakaw ni Marco hindi lang ang kanyang pera, kundi pati ang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang tiwala, ang kanyang dignidad, at ang kanyang paniniwala sa salitang kaibigan. At sa mga gabing iyon ng katahimikan, unti-unti niyang naramdaman na ang sugat na iniwan ng pagtataksil ay mas malalim kaysa sa anumang sugat na naidulot ng pagkawala ng pera. Hindi nagtagal, nagpasya si Adrian na hindi na siya mananahimik. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, alam niyang hindi siya maaaring manatiling biktima lamang. Kaya't nagtungo siya sa mga awtoridad upang magsampa ng reklamo laban kay Marco. Sa presinto, bitbit niya ang ilang resibo at bank records na makakapagpatunay ng kanyang puhunan. Ngunit sa bawat tanong ng investigador, naramdaman niyang kulang ang kanyang hawak na ebidensya. Wala po ba kayong kontrata? Wala kayong kasulatan na pirmado ninyong dalawa? Tanong ng pulis. Nanlumo si Adrian. Nagtitiwala kasi siya noon na sapat na ang kanilang pagkakaibigan bilang kasunduan. Kaya't wala siyang malinaw na dokumento na magpapatibay sa kanilang pinagsamahan. Gayunman, hindi siya sumuko. Sinubukan niyang hanapin si Marco sa pamamagitan ng mga dating kakilala at kamag-anak nito. Ngunit tila ba naglaho ang kaibigan, wala ni isang bakas kung saan nagpunta. Ang iba'y nagsasabing nasa probinsya raw, ang ilan na may nagkuwento na baka nasa ibang bansa na ito. Habang mas lumalabo ang pag-asa, lalo namang tumitindi ang sakit sa dibdib ni Adrian. Hindi lang siya iniwan ng kaibigan, iniwan din siya ng hustisyang inaasahan niyang makukuha. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang pangakong hinding-hindi na siya muling magpapaloko at gagawin niya ang lahat upang ang karanasang ito ay maging aral hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng taong kagaya niyang umasa sa salitang tiwala. Habang mas tumatagal ang pagkawala ni Marco, lalong lumalala ang epekto nito kay Adrian at sa kanyang pamilya. Ang dati nilang tahimik na tahanan ay napalitan ng mga pag-uusap na puno ng pangamba at panghihinayang. Si Mira, na dati palaging nagbibigay ng lakas, ay nagsimulang mabahala ng husto. Tuwing may kumakatok na maniningil, nanginginig ang kanyang kamay at halos hindi makatingin sa kanilang mga anak. Adrian, hanggang kailan natin kakayanin ito? Hindi ako natatakot sa hirap, natatakot ako na baka pati ang kinabukasan ng mga bata ay madamay. Samantala, si Liza ay unti-unti na ring naglalayo ng loob. Sa bawat pagkikita nila, ramdam ni Adrian ang lamig ng kanyang boses. Hindi lamang ito usapin ng pera, kundi ng tiwala at kapatid na nasaktan. Sana mas pinili mong maging maingat kaysa masyadong nagtitiwala. Ngayon, pareho tayong nagsasakripisyo. Dumating ang punto na kinailangan ni Adrian ibenta ang kanilang maliit na bahay upang makabayad sa bahagi ng utang. Lumipat sila ni Mira at ng mga bata sa mas maliit at mas masikip na inuupahan. Minsan, nakikita niyang tulala ang kanyang mga anak
nagtataka kung bakit biglang nawala ang lahat ng kanilang nakasanayan. At doon, tuluyang bumigat ang dibdib ni Adrian. Hindi lang pala negosyo ang nawala sa kanya. Ang mas masakit, pati ang katahimikan ng kanyang pamilya ay gumuho. Sa mga gabing iyon, habang nakahiga siya sa lumang banig sa kanilang inuupahang bahay, ramdam niya ang mga luhang pilit niyang ikinukubli. At sa bawat patak ng luha, alam niyang isa-isa nang nabubura ang mga pangarap na minsan ay pinaniwalaan niya kasama ng kanyang kaibigan. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na inuupahang bahay, madalas na nakaupo si Adrian mag-isa. Walang tunog kundi ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang paghinga ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Sa mga sandaling ito, hindi niya maiwasang balik-balikan ang lahat ng nangyari. Bakit ako naging bulag? Tanong niya sa sarili. Bakit ako naniwala na sapat na ang salita ng isang kaibigan para maging sandigan ng isang pangarap? Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala. Ang unang araw ng kanilang negosyo, ang mga ngiting puno ng pag-asa, at ang tiwala niyang ibinigay ng walang pagdududa. Ngunit ngayon, bawat alaala ay parang matalim na kutsilyo na muling sumusugat sa kanya. Ngunit sa kabila ng sakit, unti-unti rin niyang natutunan ang isang bagay, na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagkakamali. Maraming tao ang nadadala ng tiwala at maraming tao ang nasusubok ng tukso. Siguro, ito ang aral na dapat kong tanggapin, bulong niya, na ang tiwala ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinangangalagaan, pinatutunayan, at dapat laging sinasamahan ng pag-iingat. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog, dama niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang tuparin. Maaaring nawala ang negosyo, maaaring nawala ang kaibigan, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nariyan pa rin ang kanyang pamilya, at sila ang tunay na dahilan para bumangon muli. At sa gabing iyon, sa kabila ng hapdi at luha, unti-unti siyang nakahanap ng lakas. Ang lakas na magsisilbing tulay mula sa trahedya tungo sa bagong pag-asa. Mula sa lahat ng pinagdaanan ni Adrian, malinaw ang isang bagay. Ang pera ay maaaring kitain muli, ngunit ang tiwala na minsan mong naibigay ng buo kapag nasira, halos imposibleng maibalik. Naisip niya, kung noon pa lang ay nagkaroon sila ni Marco ng malinaw na kasunduan, kontrata at tamang pag-uulat sa pinansyal, baka hindi siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Ngunit dahil sa sobrang pagtitiwala, nalimutan niyang ang negosyo ay hindi dapat nakabatay lamang sa pagkakaibigan, kundi sa transparency, integridad at malinaw na hangganan. Sa kanyang puso, unti-unti niyang tinanggap ang aral na hindi lahat ng kaibigan ay tunay, na ang pera ay kayang baguhin ang pagkatao ng isang tao kahit pa matagal mo na siyang nakasama. At higit sa lahat, na ang pamilya ang dapat laging inuuna sapagkat sila ang tunay na kasama mo sa hirap at ginhawa. Mula ngayon, bulong niya sa sarili, hinding-hindi ko na ipagpapalit ang tiwala ng aking pamilya para sa pangakong ginto ng iba. At kung muling papasok ako sa negosyo, sisiguraduhin kong may malinaw na kasunduan at proteksyon. Sa huli, natutunan ni Adrian na ang sakit ng pagtataksil ay maaaring maging gabay upang maging mas matatag, mas maingat, at mas marunong sa mga desisyon sa buhay. At iyon ang naging pinakamahalagang yaman na hindi kailanman mananakaw sa kanya. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nawalang negosyo. Ito ay paalala na ang tiwala ay napakahalaga. Ngunit dapat itong sabayan ng pag-iingat. Sa mundo ng negosyo, hindi sapat ang salita lamang. Kailangan ng malinaw na kasunduan at pananagutan. Dahil kapag pera ang nakataya, doon lumalabas ang tunay na kulay ng tao. Marahil ay may ilan sa inyo na nakaranas din ng pagkabigo
o pagtataksil mula sa kaibigan, kapamilya o kasamahan. Masakit man, huwag ninyong hayaang ang sugat na iyon ay maging dahilan para sumuko. Gamitin ninyo itong aral upang maging mas matatag at mas maingat sa susunod na pagkakataon. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang hawak, kundi ang pamilya at mga taong totoo sa atin. Sila ang tunay na kasama natin sa hirap at ginhawa. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, ibahagi ninyo sa comments ang inyong saloobin. Nakaranas na rin ba kayo ng ganitong sitwasyon? Ano ang ginawa ninyo? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito upang mas marami pang tao ang makapulot ng aral mula sa istoryang ito.